Okay, let's see the energies when it comes to your money, career, finances. Kung kayo ay naghahanap ng guidance regarding your kaperahan, tinan natin ang energies sa inyo. This is a general reading, so just take what resonates. And also a timeless reading, anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. So, tingnan natin kung ano yung mga stronger signs for this reading. We have Taurus, Sun, Moon, Rising, Taurus ulit. We have Leo, Taurus, Leo, and Cancer. Sun, Moon, Rising, Venus. Can be any sign as long as makaka-resonate kayo. Let's see the energies of the collective. When it comes to their money, career, finances. Energies ng collective. Okay, some of you parang nagmumuni-muni kasi parang yung iba sa inyo nawawala na kayo ng interest, ng inspiration or ng passion sa ginagawa nyo, sa trabaho nyo, sa career ninyo. So, parang nisip mo, ano na yung next? Bakit ko to nararamdaman? But suddenly, hindi na ako masaya. Or, pwede kasing matagal mo na yung iniiwasan na maramdaman. Pero dumating na dun sa point na talagang hindi mo na siya maiwasan kasi nakaka-apekto na siya sa'yo pagdating sa mindset mo, pagdating sa productivity mo, sa performance mo. So ngayon, iniisip mo, ano na ba yung para sa'yo? Hinahanap mo kasi ngayon kung saan ka mas magiging masaya. So, yung iba sa inyo, nag-experiment, nagtatry, lalo na kung gusto nyong subukan rin yung mga extra income online. You are learning, no? Kumbaga gusto mong matuto. Kaya lang, may mga pagkakataon na parang pag nandoon ka na, nahihirapan kang intindihin kung ano yung dapat mong malaman or matutunan. So, doon maaring nagkakaroon ka ng frustration. Yung iba sa inyo maaring ayaw nyo na merong boss, ayaw nyo na merong nagmamando sa inyo, nag-uutos sa inyo, kung ano yung dapat nyong gawin, or yung alam mo yung meron kang piniplease everyday. So ngayon, you are in a situation that gusto mo ng liwanag. Nire-reassess mo yung situation mo. Masaya ka pa ba dyan sa trabaho mo na yan? Okay. So, itong spirit animal energy, you are making a decision. Sabi rito kung ikaw daw ay magdedesisyon, it should come from within you. Like, hindi yan yung tipong dahil yung decision mo ay base sa sinasabi ng iba, impluwensya ng iba, advice ng iba, galing talaga sa'yo yan. So, you have to follow your gut and trust your instincts. Sabi rito, don't fix what isn't broken. So, kung minsan kasi ino-overthink natin yung sitwasyon na parang iniisip natin na ayoko na dito kasi nasistress ako or what. But ang tanong is, kung aalis ka, saan ka papunta? 'Di ba? Ano yung backup plan mo? Ano yung diskarte mo? Okay? So, you have to make sure na kung ayaw mo na, nawawalan ka na ng inspiration, di ka na masaya, you have to figure out muna bakit. Ano yung pinanggagalingan nun. Kaya nga may reassessing kang ginagawa rito. Nire-review mo yung situation. At pag nalaman mo na yung dahilan, then you have to take action kung ano na yung susunod mong gagawin. Let's say, dahil ibig sabihin, nakita mo, no, na-realize mo na dahil sa toxic yung environment. So, may magagawa ka ba doon? Kasi kung wala kang magagawa doon, then you might consider na lumipat ng ibang trabaho or maghanap ng ibang pagkakakitaan. You have connections, so kumbaga, use your connections, use your friends, your network, kasi yan yung tutulong sa'yo, no? Para magbigay ng parang referrals, ganyan, or ideas na pwede mong
makuha sa kanila. Okay? So, yung iba sa inyo rito, nakikita ko, nagiging interesado kayo sa career path ng may kinalaman sa internet. Or content creation, social media, ganyan. So, ano ang mangyayari? Ano yung possibilities? Ano yung opportunities around you ngayon for the collective? Alam nyo, merong magandang parating sa inyo na oportunidad. Kailangan nyo lang ng patience, kailangan nyo lang talagang ipaglaban to, kailangan nyo lang maging matatag. Okay? With the Empress reverse, the Fool in reverse, ito yung paparating sa'yo na kung hindi ka magi-give up, there is abundance coming in, there's a new beginning coming in, na hindi mo aakalain na magbibigay pala to sa'yo ng stability. And yung iba sa inyo, maaring meron kayong matutuklasan na abilidad or skills or talents na hindi nyo akalain na kaya nyo palang gawin, na pwede palang magdala ng abundance sa buhay ninyo. So, for example na lang yung mga nagle-live stream, no, sa TikTok especially. Sino naman mag-aakala na dun pala sila mabibless, dun pala sila kikita, dun sa pagla-live stream nila, dun sa parang NPC, may mga ginagawa silang, may mga for entertainment purposes, no? So, kung hindi nila sinubukan, okay? So, it's time for you to take some risk and try new things. Oo. Kumbaga, well-calculated risk din. Alam mo na meron kang may direksyon yung tatahakin mo. And with the Two of Cups, there is like an agreement coming in. Pwedeng meron ditong merong bagong kontrata or pwede ring business partnership for some of you kung magbe-business kayo. Kung hindi man, maaring may tao na tutulong sa'yo, ipapakita sa'yo yung paraan kung paano to tatrabahuhin, kung ano yung proseso na kailangan mong gawin, pagdaanan para makuha mo, ma-achieve mo yung success. Because definitely there is something na kailangan mong i-explore, ma-discover pa sa sarili mo. O, diba? Speaking of exploration, Ace of Swords. This is about learning, being open to new ideas. Kasi maaaring may idea ka, tapos isinasantabi mo na lang na hindi yan magiging hindi yan okay. Diba? Sino ba mag-aakala na may mga taong magiging maunlad yung buhay dahil lang sa paggamit ng cellphone nila, 'di ba? Oh. You're going to be the boss. Yes, you are about to take bigger responsibilities in your business or in your career. An executive position lining up for you. So, yung iba sa inyo, maaring kung kayo ay lilipat ng trabaho, merong mas magandang posisyon for you na naghihintay doon. So, mas magiging matatag yung inyong finances. So, there's a new idea na nandyan, na ready to tap in para sa'yo. Kailangan mo lang tong aralin, i-research, and definitely magbibigay daan to sa'yo para maging boss ka ng sarili mong career. 'Di ba? Na hindi mo kailangan na merong pinagsisilbihan na ibang boss. Kasi yung iba sa inyo, yun yung ayaw nyo na no? Ayaw nyo na nang meron kayong pinagsisilbihan. So ngayon, you're going to work for yourself, para sa sarili mo. And it needs hard work. Okay? And of course, connections, people that will support you sa gagawin mo. So, kailangan lang dito ay maglakas ng loob ka,
dahil meron kang strength sa sarili mo, and tuklasin kung ano man tong Empress na to na energy, which is about fertility, stability, abundance, and all you need to do is to take that action. Okay? So, that is the reading for you, collective. So, kung gusto niyo ng private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. So, thank you so much and bye!